Finally, Roger at Garp natalo na si Rox Disebek. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1165. At ang title nga daw nitong paparating na chapter ay Reverberation. At ang unang impormasyon nga sa spoilers ay sinasabing diniklara na daw ni Shiki sa God Valley na ito na daw yung katapusan ng Rox Pirates. Isa-isa nga daw pinapakita yung mga miyembro ng Rox Pirates including si Ganzui na buhay pa. Magkakanya-kanya na nga daw silang aalis sa isla na to. Sa information nga na to nagme-make sense yung declaration ni Shiki dahil oo nga naman. Itong grupong Rox Pirates nga hinohold lang netong captain nilang si Sebek. Kumbaga siya yung parang glue dito na pilit pinagdidikit-dikit ang lahat. At dahil nga sa current state niya na nag-turn na siya into demon at hindi niya na makontrol yung sarili niya wala nang ang glue pa na mag-hold sa buong Rox Pirates. Ang ipinagtataka ko nga lang dito yung hindi magawang ipaglaban ng ilan sa miyembro ng Rox Pirates itong captain nila. Dahil yes, nakita nga natin in recent chapters kung paanong head-to-head na sumama itong sila Big Mom, Kaido at Whitebeard kay Sebek. Pero itong the rest nga sa grupo nila missing in action sa tabi ni Sebek. Para sa akin nga parang hindi nila ginawa ang lahat para maipaglaban itong kapitan nila. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga mababalik daw yung scene sa paglalaban nila Roger at Garp kay Sebek. Kung matatandaan nyo in last chapter paumpisa na nga itong mga bakbakan nila. Bali both sila Roger at Garp nga daw tinawagan at inassure yung mga kanya-kanya nilang grupo para sabihing babalik sila. Pagtapos nga daw ng pagtawag na to dito na nag-umpisa yung laban nila Garp at Roger kay Sebek. Ilang panel nga daw ang makikita natin sa paghaharap na to. So malamang ito na yung magiging pinaka-highlights ng chapter na to. Itong laban ng mga pinakamalalakas sa God Valley. Excited na nga akong makita ito sa mismong chapter. Ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing mapupunta daw yung scene kila Big Mom at Kaido. Sinabihan daw ni Big Mom si Kaido na meron itong habang buhay na utang sa kanya. At dito na daw sila naghiwalay ng landas at umalis sa God Valley. So yung context nga ng utang na to obviously yung devil fruit na nakuha ni Big Mom na later on inagaw rin ni Kaido sa kanya. At dahil nga sa pag-alis nila sa God Valley ito na nga yung hudyat ng pagtatapos ng role nila sa God Valley incident. Overall nga pinoportray ni Oda yung relation nila Kaido at Big Mom na parang magkapatid. Lagi silang nag-aaway at nag-aasaran. Nakakatuwa nga na later on sa storya ma-adapt pa rin nila yung ganitong klaseng relasyon nila. Ngayon mapunta na tayo sa exciting part netong paparating na chapter 1165. Sinasabi nga na makakatagpo raw itong si Whitebeard ng isang karakter na may pangalang Pologram. Kamukha nga daw ito ni Marco. As stated nga fan daw itong si Pologram ni Whitebeard. Kaya naman nagbigay nga daw ito ng interes na sumama kay Whitebeard. So sa pangalan pa lang hindi na mapagkakaila na ito yung tatay ni Marco the Phoenix. Since Polo nga daw yung name netong kamukha ni Marco. Kumbaga magiging Marco Polo yung pangalan once na ipinagsama na itong mag-ama na to. Marco Polo reference sa isang sikat na explorer. Marahil yung nakita natin in chapter 1162 na karakter na sumipa kay Silver Axe ito mismo yung tatay ni Marco na si Polo. Kamukhang kamukha kasi niya itong karakter na to. So nakakatuwa ngang malaman na hindi pala talaga si Marco ang original na right hand man ni Whitebeard sa Whitebeard Pirates. Bagkus yung mismong tatay pala ni Marco. Sana nga soon na i-reveal pa ni Oda yung information patungkol sa tatay na to ni Marco. I wonder kung gaya ba sa anak niya meron din siyang mythical Zoan Devil Fruit. Dahil itong Phoenix Devil Fruit nga ni Marco maganda yung kulay. Similar sa bago nating ni-release na t-shirts. Yes guys, meron nga tayong dalawang bagong release na tie-dye t-shirts. Oversize pa nga rin ito. Available nga ito sa color pink at color blue. Minimalist nga lang yung design niya na talagang magugustuhan nyo. Kung trip nyo ngang umorder ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba.
Anyway, ang sumunod na impormasyon pa nga sa spoilers magbibigay daw ng command itong si Imu kay Sebek na burahin na daw ang lahat sa God Valley. Kaya naman gamit nga yung napakalakas na Conqueror Saki nagpakawala daw itong si Sebek at ready nang atakihin itong sila Garp at Roger, na hindi naman daw pinayagan nila Garp at Roger dahil parehas nga rin daw silang nag-unleash ng napakalakas na haki para sa isang combined attack. Si Garp nga umatake raw ng similar sa Elephant Gatling ni Luffy. Si Roger naman nakasentro daw sa espada yung ataking pakakawalan niya. Bali sa information nga na to nava-vibes ko yung similarity sa napipintong laban nila Luffy, Shanks at Blackbeard. Kumbaga itong si Garp ang nagre-represent kay Luffy, si Shanks naman kay Roger, at itong si Sebek syempre sa anak niyang si Blackbeard. Hindi kaya foreshadowing ito sa napipintong laban ng tatlong to? Bali dahil nga sa description na ibinigay sa spoilers na to na talagang epic panel daw yung makikita natin sa paparating na chapter, mukhang this confirms na malapit na talagang matapos itong flashback ng God Valley incident. At gaya nga ng sinabi ko sa mga recent videos natin, muli tayong babalik sa unang scene kung saan nag-umpisa itong flashback. At ito nga yung pagtatransform ni Harald into Demon Ren 14 years ago. Syempre as a part ng storytelling magandang callback ito sa naging kapalaran ng dalawang mabubuting magkaibigan na to. Parehas nilang sinubukang baguhin ang mundo sa magkaibang paraan. Pero dahil nga sa hindi sila yung itinadhanang makakapagpabago neto, parehas sila ng sinapit na malungkot na kapalaran. At finally, ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing natalo na daw nila Roger at Garp itong si Sebek. Sa pagkatalo nga daw na to ni Sebek, nag-release daw yung katawan niya ng evil energy. So possible na itong tinutukoy na evil energy na to similar sa nakita natin kay Gorosei Saturn nung time na pinatay rin siya ni Im Sama. Kung matatandaan nyo, nag-release nga rin itong si Saturn ng dark energy sa katawan niya. Meaning possible na ganito rin yung makikita natin kay Sebek. So magre-raise nga ng questions itong information na to. Dahil ang ibig sabihin ba nito kailangan munang mapatay o talunin nila Luffy yung mga karakter na may Domi Reverse para makawala sila sa spell ni Im Sama? Ganito ba ang sasapitin ngayon nila Brogy at Dory sa Elbaf? O may ibang way pa para maagang mapakawala itong mga dark energy sa katawan nila? Bali yung mga kasagutan nga sa tanong na yan malapit nang masagot since nalalapit na yung muli nating pagbabalik sa current timeline. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. Anyway, ayan na nga yung mga impormasyon sa spoilers ng paparating na chapter 1165 at sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!